Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga kapi, ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mamalay? Ito po si Tita Jen! At ito naman po si Papa O, asin OG Director. Ano pa nga ba ang lagi niyong hinihirit sa Ay! Kaya i-chika mo na, dali. La 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 la, ichichika na namin dali. Parang na kayo mga babae, mga kasama ko. Kaka-NB niya yan, ha? Yeah. Sobra na kayong malalambot. And the skin, no? Nakakaloka, oo. Beauty and Wellness Center. Sabi nga ni Mrena, kailan niyo papaputol yung niyo? Hindi nagiging siya doon. Oo nga. Lagi niya tinatanong niya. Kasi nga Gusto niya ba hingin? Diyos ko. Ay, naku. Ay, hindi ako binababae niyo na sila. Pati mga braso ni I-flex Jex. ko lang tayo yung braso ko, eh. Oh, di ba? I-flex ko lang yan. Ako, yan ang gusto ni, ni Miss Raytan eh. Yeah. Ng beauty derm eh, ma-achieve yung ganyan mo dahil nakikita raw sa'yo, Jex. Wow. Alam mo yan, gagaya pa si Miss Ray sa'yo. Di ba? Nakakaloka ka. Apakabaling kinita na ni Mr. Ray, ha? Oo, Gusto pa talaga yung pati yung braso. Idol ko nga siya, eh. Naku, Oh, Diyos diba? ko, magkano naman ang kapalit yung idol ko nga. Hindi! Ay, naku. Wala. Ay, Ayun speaking lang. of Miss Raytan, Oo. dalawa ang black screening niya. Yeah. Sa Angeles City. Thank you, Miss Ray! Diba? Diyan tayo, te, ah. Oo, Diyos ko, ang dami-dami yung nagpapa-black screening. Nakakatuwa. Yes! Diyos ko, hindi kasi naman napanood nila yung di ba? Oo. Yung maraming nakapanood nun. Yes. At gusto nila, ay, papa-black screening ako para mas maraming makapanood at hindi na ako mag-explain kung bakit gustong i-treat sila sa panonood ng How to Get Away. Correct. From My Toxic Family para malaman nila kung gaano kahalaga ang mga nagtatrabaho. Tama. Ang mga breadwinners, ang mga inaasahan sa family. Yes. Diyos ko. Katulad nito. Oh. Diyos ko, yung Parents Welfare Act, alam mo ba yon? Ay! Oo. Yan ba yung kay Senator Panfilo Lacson? Diyos ko, alam mo, sa totoo lang, hati ang opinyon ng sambayan ng Pilipino dyan. Ano nga ba yung Parents Welfare Act? Ay, ang Parents Welfare Act Bill 9. Basa. Ito po yung panukalang batas ni Senator Panfilo Lacson na layong panagutin ng mga anak na hindi makapagbibigay ng suporta sa kanilang mga magulang na may edad, karamdaman o walang kakayahan sa buhay. Layo ng batas na ito na maiwasan ang pag-aabandona ng mga anak sa kanilang mga magulang. Maganda naman pala. Oo. Bakit siya binabash? Kasi nga, Nay, yung iba sinasabi na hindi naman daw responsibilidad ng anak ang mga magulang. Ang magulang daw ang may responsibilidad sa anak. Iba-iba yung mga argumento. Pero siguro, Nay, depende yan sa panahon kung anong generation tayo. Exactly. Diba? Alam mo, ganito lang naman kasimple yan. Maganda yung panukala ni Senator Panfilo Lacson. Huwag niyo naman siyang awayin. Diyos ko, Ayaw niya ba yun? Yung mga magulang niyo parang pinoprotektahan niya, hindi ba? Yes. Ngayon, yung responsibilidad ng magulang sa kanyang anak, dahil ipinanganak siya at hindi naman niya pinili na isilang sa mundo, noon pa naman na narrative yun Yes. Bakit? Pinili ko ba na ipanganak niyo ako? Dapat na ang karapatan niyo na buhayin ako, pag-aralin ako, pagtapusin ako, hanggang sa makalipad ako. Ang katwiran ngayon ng iba sa Gen Z ay, wala akong obligasyon sa parents ko. Ako may obligasyon sa magiging pamilya ko in the future. Ganon. Kaya kung pag ninilay-nilayin mo, alin ba ang nauna? Ang itlog ba o ang manok? Ay. Kasi, di ba, itong Parents Welfare Act Bill, na panukala ni Sen. Ping Lacson, layon niya na magtaguyod sa mga magulang. Yes. Diba? Yan, para hindi nga pabayaan
ng mga anak ang kanilang magulang, lalo na kung sila yung meron na sa buhay. Tama. Di ba? Kasi kung nabubuisi tayo na, di ba? Tuwing meron tayong mababalitaan na, ay, kawawa naman yung nanay o kaya yung tatay, nasa kalye, mga may kaya naman yung anak. Pero walang nag-alaga. Again, diba? ito merong isang nanay na bulag kailan lang na nagsabi, no? Meron akong 9 na anak. Lahat yun parang ipinagtatabuyan siya. Hindi siya tinutulungan, hindi siya inaaruga. Samantalang nung maliliit sila, kami lahat ng tatay niya, yung tatay yata walang masyadong trabaho. So, may kanya-kanya ng buhay. Ayaw siyang arugain ng 9 na anak. Merong isang anak na nagtataguyod sa kanya. Na ang sabi, Nay, hirap na tayo sa buhay. Hilingin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Sinabing ganun? O di hindi na. Hindi, teka lang. Tuloy mo na yung kwento. Tuloy mo. Anong sinabi? Anong sinabi ng nanay? So yun nga. Ito yung camera. Ayan. Yun nga. Yun yung sinabi ng lola. Anong sinabi? Ito yung bahagi ito. Kailan po kayo hindi nakakita o nabulag? Matagal na ho ba? Noong September, Nung 1 taon? oo po. Nasabi mo ba yan sa mga anak mo na may nararamdaman ka na? Opo, lahat. Pinagamot ka ba nila? Ayaw naman sila pumagamot sa akin kasi wala daw mga pera sila. Eh sabi namin sa kong anak, yung nagpapakain sa akin, Mama, tagal-tagalan mo na lang Mama kasi wala kaming ipapagamot sa'yo. Hindi ngayon Mama, hingin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Sabi ko gusto ko pa naman kayong makita. Nung naramdaman mo noon nanay nang sinabihan ka ng ganon? Ang sakit sa bibig. Naku, Diyos ko po. Sabi ko, bakit ganyan ang swerte ko? Sana mahalin man lang ako nila. Sana maawaan man lang, maawa lang sila sa akin. Iyan ang ikinananalangin ko sa Diyos. Ayan. Oo. Nakakaloka. Sobrang tumimo sa aking kamalayan yung sinabi ng anak na hilingin mo na lang sa Diyos na kunin ka na. Grabe, no? 84 years old. Pero yung nanay, gusto pa niyang mabuhay. Nang mahabang panahon, gusto pa niyang makapiling ang kanyang mga anak. Kung siya nga lang daw papipiliin, ayaw niya na sila'y magkahiwa-hiwalay. Sa mga ganyang sitwasyon, Nay, di ba, minsan may isip natin, kasalanan ba ng mga magulang na hindi sila nakapag-ipon para sa pagtanda nila kung buong buhay nila ay ginugol nila para buhayin yung mga anak nila? Exactly. Ako naman ay naniniwala, Loy, no? Yung paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang laki ng kinalaman nun para hubugin yung kaisipan, kamalayan ng mga bata. Para pagdating ng araw, yun ang resulta ng kanilang paraan ng pagpapalaki. Tama. Kung nakita naman talaga ng mga anak, yung talagang pagsusumika at pagpupunyagi ng parents sila para sila'y buhayin. Palagay ko baka mag-unahan pa silang pag-agaw-agawan yung nanay nila. Imagine mo, siyam sila. Ano ibig sabihin, te? Oh. May kasalanan yung nanay kaya ganyan ang ugali ng mga anak niya? Hindi ko naman sinasabing ganun, Jex. Sinabay mo yung tono. Jex. O yeah! Sa totoo lang, no? Ay! Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Ha? Kuya? Yes, Loy. Ngayong ikaw ay nasa loob na ng aking bahay. Ay, oh. Yes, Kuya? Maaari bang kurutin mo ang Adam's apple mo? Ha? Para malaman namin kung pati yan ay pinatanggal mo na sa MD. Andiyan pa, Kuya! Hindi, ito. Di ba? Yun nga yung sinasabi ko. Ako kasi, syempre, isa na akong parent. So, 5 yung aking daughters, no? And they are all girls. Ha? Totoo ba? Ay, na ba alam? Hindi. Di ba? Ako kasi, kung paano ko sila hubugin, lagi ko sinasabi sa mga anak. Mga babae kayo, pagdating ng araw, gusto niyo na mag-asawa, gusto niyo nang lumagay sa tahimik, at bumuo ng sarili niyong pamilya. Una, umalis kayo dito sa bahay ko. Kasi, bahay namin to ng mama niyo. Buhayin kayo ng mga lalaki. Kasi mga babae kayo.
Otherwise, kung iba na ngayon ang panahon, pareho kayo magtrabaho. Yes. Para sa inyo, para kayo naman ang bumuo ng sarili nyong buhay, sarili nyong pamilya. Basta ako, mag-iipon. Dahil ayoko nga, dumating yung time na hihingi ako sa inyo kasi walang-wala na ako. Na kakatok ako sa mga bahay niyo para pumisan ako o makitira ako sa inyo dahil wala na akong bahay. Diba? Ayokong mangyari na mag-aaway kami ng mister ninyo at kayo mismo mamimili kung sino sa amin ang tama o mali. Ayoko nang dumating yung panahon na yun. Kaya, mag-iipon ako at kung kayo naman may sarili-sarili ng buhay, di go! Ngayon, pag nagka-problema kayo, tumuwa kayo ng lalaki, niloko kayo ng lalaki, inanakan lang kayo ng lalaki, bumalik kayo sa akin. 2 kamay ko kayong sasaluhin. Ganun lang, di ba? Ganun ko tinitingnan yung future ko at ang future ng mga anak ko. So ngayon, ay binibigay ko kung ano yung kakayanin ko. Binibigay ko kung ano yung alam ko na responsibilidad ko sa kanila para sila ay makapag-aral, di ba? Makapagtapos. Pag nakapagtapos na kayo, di ba? Kayo nang bahala. Kung gusto nyo maging mga natiling single, maging independent, at gusto nyo umalis sa akin, go! Dahil kasi buhay nyo yan, kayo na magpapalakad ng buhay nyo. Pero Nay, iba yung sitwasyon mo dun sa sitwasyon ni Nanay kasi ikaw may kapasidad ka na mag-ipon, mag-prepare. Pero paano yung mga katulad niya na, di ba, may mga anak na sinanglagan, nabenta na ng mga magulang yung lupa para ibigay sa kanila. Tapos biglang sa dulo, sila pa yung masama, sila yung hindi pinapansin, sila yung inaabandona. Oo nga. May mga magulang na huwara, napakabubuti. Pero talagang yung anak minsan, talagang masama ugali. Oo nga. Oo. Baka para sa kanila yung batas na to, Nay. So, hindi para sa akin. Ay, hindi. Ibig sabihin, palayunin ng batas na yon na bigyang proteksyon yung mga magulang. Yun nga. Na in their old age, hindi naman sa responsible, dahil nga nais sa batas na magiging responsibilidad nga. Pero kasi tayo na buhay na nakita natin yung mga magulang natin kung paano nila inalagaan yung mga kasi magulang nga, nila. Gen X tayo. Hindi out of obligation, kundi out of gratitude. Yes. Diba na? Kaya tayo na-invite natin na yung inalagaan din natin yung mga magulang natin out of gratitude dahil din sa pagmamahal, pasasalamat, sa pagmamahal, sa pag-aaruga. Diba? Parang nakakaiyak nga nung nakita ko nga yung kay Bim na kinarga niya si Miss Chris Aquino. Napasok sa isip ko na dati tayo yung karga-karga ng nanay natin, pero darating yung panahon na kakailanganin natin silang kargahin. Exactly. Oo, tama naman yung ginagawa ni Bimbi, no? Tinan mo yung yung orientation ni Bimbi. Talaga nandun siya nakatutok sa nanay niya. Kasi hindi naman obligasyon ni Bimbi. Kasi nakita rin naman ni Bimbi habang siya lumalaki kung gaano siya mahalin, arugain ni Miss Chris Aquino. At saka kung paano rin minahal ni Miss Chris Aquino si President Cory Aquino. Exactly. Diba? Ganun lang din yun. Di ba sinasabi nga nila, naku, salbahe ka sa magulang mo, makakarma ka din. Pagdating ng araw, ikaw magkakaanak, gagantihan ka na anak mo. Minsan may ganun sinasabi. Kaya ako, hanggat kakayanin nating mahalin ang ating mga magulang, kahit pa gaano sila kasama, kahit pa feeling nyo ay pinabayaan kayo, hindi nyo namamalayan, ang laki pala ng natututunan nyo doon sa maling ginagawa ng nanay nyo. Dahil hindi nyo yung ginagawa sa sarili nyong anak. Tama. Pero, wag na wag pa rin nating wawalain. Yung, sabihin na natin nawala yung respeto ninyo. Pero yung, wag nating kalilimutang, siya pa rin nanay ko eh. At saka nasa 10 Commandments yan. Honor thy father and mother, di ba? Diba? Oo. Kaya tinan mo ngayon, iba na ang narrative ng mga kabataan. Nagagalit pa sila dun sa batas. Oo. Hindi nyo alam, pagdating ng araw na kayo'y maging nanay, maging tatay, para sa inyo din naman yung batas. Makikinabang din kayo dun sa batas. Oo, hindi nyo pa ngayon nakikita yan. Oo. Tama. Kung ang narrative ninyo ay, bakit? Hindi ko naman ginusto na mabuhay ako dito. Sila lang ang may gusto. Kaya nga, di ba, may mga dialogue na, kung alam ko lang na ganyan na ugali mo, sana pinakondom ko na lang ang tatay mo. Ha?
Para hindi siya nabuo. Diba? Diyos ko. At saka bago po natin pagtalu-talunan tong panukalang batas pa lang naman to, dadaan pa to sa maraming mga reading, hihimay-himayin yung mga rules ng batas, di ba? So, bigyan po natin yung chance kasi tama nga si nanay, ngayon anak ka, pero in the near future, magiging magulang ka. Diba? Pero Nay, maganda din siguro, hindi ko lang alam kung meron ng batas, pero maganda din siguro para balansein, sana papanagutin din yung mga magulang na nag-aabandon na sa mga anak. Ay, maganda yan. Diba? Maganda yan, maganda Diba? yan. Oo, dapat din ganun. Oo. Minsan nga, nagpapasalamat pa yung iba na iniwan yung anak sa ospital, may ibang kumupkop, hanggang sa naging malaking tao someday yung anak, di naging ba? successful. Na, Diyos ko, kung hindi ako iniwan ng nanay ko dito sa pamilyang ito, o hindi ako pinaampon, hindi ko alam kung nasaan na ako ngayon. Siyempre, sa buhay ng tao, di ba? Pag may mga nangyayaring ganyan, hindi mo alam, yan pala kapalaran mo, yan pala magpapatatag sa'yo, yan ang magpapatibay sa'yo, at yan ang magiging stepping stone mo para i-achieve mo yung goal mo. Di ba? Ang Para importante, huwag natin kalilimutan na magulang pa rin natin sila. Depende na sa atin kung gusto nyong ituloy yung respeto sa kanila, yung responsibilidad sa kanila, bilang mga anak tayo, di ba? Alam mo, masarap pa rin sa pakiramdam na ipipikit ng magulang yung kanyang mga mata. Na alam niyang meron siyang mabait na anak, kahit gaano siya kasalbahe. Magbabalik po ang tabas. Diba? Genius to Sorry. Showbiz update. Alam mo, bigla ko naalala si Jex. Kasi si Jex, gaganyan-ganyan yan, nagmi-midrib-midrib yan. Diyos ko. Pero kumukup-kup ng tito yan. Oo nga, nabanggit ka kanina, di ba? Yung tito niya. Oo, di ba? Di ba? Tapos, di ba, sinabi mo na sa mga pinsan mo, uy, kukunin niyo ba si tatay niyo? Anong kwento doon? Inabandon na siya ng mga anak niya, tapos walang kumukupkup sa kanya. So, ako na lang yung kumukupkup. Ngayon, nung mini-message ko na yung mga anak, binablock na ako, ganyan. Tapos, sinend ko sa kanila yung paano ka. Pinlock ka na nga, paano nila mababasa? Hindi, dun sa isa kong pinsan, sinend ko sa kanya. Para isend doon. Oo, para malaman ng magkakapatid, tatlo kasi magkakapatid. Para malaman nila na, may panukalang batas, ganyan-ganyan. Ang sagot sa akin, bakit? Nung bata ba kami, inalagaan niya ba kami? So, it's a tie. Yun ang sabi. Natawa ko, pero masakit. Totoo naman, kasi hindi naman din natin pwedeng i-invalidate yung feelings ng mga anak na feeling nila na abandon na sila ng mga magulang nila. Kanya-kanya nga ng kwento yan. Tama. Kasi pwedeng may kwento din yung mga pinsan ni Jex kung bakit gano'n na naging attitude o behavior nila towards their dad. Di ba? Kasi nga baka nung araw talaga namang medyo naliko ng landas yung tito mo, di ba? Pero ewan ko na sa ano pa rin yan. Ako naniniwala na kung mabuti kang tao, kung mabuti kang anak, kahit, alam mo, kahit gaano kasalbahe yung magulang mo, pwede mong iwanan pero para mag-iwan ka ng salita, wag. Kasi, di ba, baka bumalik ka din doon, baka one day, di ba, pumunta sa'yo yung magulang mo, humingi ng sorry sa'yo, hindi mo pa tatanggapin yung sorry nila. Anyway, Ang hirap na, no? Pag ano yung sitwasyon. paano ganyan, di ba? Oo, kasi nga, paano, di ba, hindi mo ma-impose yung pagmamahal. Pero, gaya nga na sinabi mo, kahit nagawan tayo ng mali or ng masama, option mo yon. You can always choose to be kind or choose to be good. Yes, but we need cash. Yan. Ay, naku, yun talaga yung ni Jex Ang motto niya, we need cash. Yun na nga yung dahilan kung bakit binlock si Jex. Kasi nga nangihingi. Tingin naman Gcash para sa tatay mo. Nako, sobrang gamit na yung tatay ko, ha? Kaya yung Gcash. Tinan mo, di ba? Ay, naging racket pala niya yung tatay. Yung tito, ni-racket yung tito. Sabi ng mga pinsan niya, parang nakatatlong tatay na kami sa napadala sa'yo, ha? Oo, di ba? Parang sobra na yata yan, ha? Anyway, basta nasa atin pa rin yan. Hindi natin ini-invalidate yung mga pronouncement o yung narrative ng mga kabataan ngayon, ng mga Gen Z, no? Basta, ang bilin ko sa mga millennial parents, sa Gen X parents like us, mag-ipon kayo para sa pagtanda ninyo. Para hindi kayo umaasa sa mga anak ninyo.
At kailangan din makatunog kayo kung ano ba ang inuugali ng anak kong ito ngayon. Yun din ba siya sa future? Mababago pa ba ito o hindi na? Pag hindi na, sandali, mukhang iiwan ako dito. Mag-iipon ako. At saka yung dami rin na mga realization pag halibawang tumanda ka na, kayo mag-asawa, mas bigla nyo ma-realize, sa bandang huli pala na tayong dalawa lang ulit yung matitira. Correct. May ganyan, no? Diba? Oo. Anyway, magkakaiba sitwasyon ng bawat pamilya. No? Oo, kaya alam mo, timing na timing itong How to Get Away from My Toxic Family. Ayan, iba naman ito. Ay, iba naman yung kaso ni Arsenio. Oo. Lalarin niya. Oo, si Arsenio, si Sandro Marudo. Oo. Tapos yung conflict niya with his family, ang nanay niyang si Susan Africa, ang kuya niyang si Richard Kwan, yung ate niya, yung kapatid niyang bunso, di ba? Ang dami niya talagang na-encounter sa kanyang pamilya. Kaya saktong-sakto to sa July 30. Yes. Naku, panoorin nga. Apakagandang pelikula yan, ano? At sa totoo lang, yung dami nang nagpapa-black screening ngayon, para sa pelikulang yan. Galing na sila doon sa pelikulang yon, napanood na nila. Yes. Kaya sila mismo ay sabi nila, ititreat ko yung pamilya ko para mapanood itong pelikulang ito. Ganun, no? Ang dami, di ba? Diba? Saka na yung ibang mga nakapanood, di ba? Sa iba-ibang bansa. O parang paglabas nila ng sinihan, gusto nila mag-organize din ng screening. Para doon naman sa kanilang mga lugar, mapanood din tong pelikula. Correct. Sa Japan nga, sa Japan yun, napanood yun, no? Biglang kumalat doon. Kaya hinihiritan ako ngayon na baka pwedeng naman namin yan, itawid-tawid namin dito sa Japan. Yes. Kasi ang daming hindi nakapanood din. But see, sila mismo nagpo-promote ng pelikulang yun. Hindi dahil ako po yung producer. Pero, pag hindi naman maganda talaga ang pelikula, Diyos ko, kahit pelikula ko pa yung Deadma. Yes. Nagkataon, ang ganda. Ang ganda talaga. Bonggang family drama. Nakakatawa dito si Jex. At saka si Karen. Di ba nagbibilangan sila kung ilang screening na ang... Nagtatara sila Sabi na, ako nga 5 na, ikaw 4 pa lang. Huy, paramihan. Tapos sabi ni Karen, ano ba yan? 4 na beses ko nang napanood yung pelikula. Iyak pa rin ako nang iyak. Totoo yun. Ako din. Pag ilang beses mo siya napanood, mas nakakaiyak. Yes. At saka gusto mo siyang panoorin ulit-ulit. Correct. Promise. Ayan, tamo sila napanood na. Kaya July 30 po yan. At sa July 27 sa Perth, Australia. Ayan ang detalye. Yes. Manood kayo sa Perth, Australia. Sa July 26 naman, kaming tatlo ni Mamaloy ay nasa Dubai at Abu Dhabi. Yes. July 26, Dubai. Ayan ang detalye po. At kung gusto nyo bumili ng tickets, ayan. At ang Abu Dhabi naman ay sa July 27. Ayan. Makikinood ulit kami sa inyo. Pang-ilang nood na namin yan. Meet and greet kami. Pero, yes, kami pong tatlo ang nandun. Pero baka hindi niyo pong makilala si Mamaloy at si Jex. Kasi nakapanlalaki. Ayun na. Ang mahal pala ng damit ng lalaki ngayon. Diba? Gaga, alisin mo yung damit ng ang mahal ng lalaki. Diba? Ayan na, abangan nyo kami dyan. Kaya yan ay hatid sa atin ng AAP, ng E-Talents International, at ng 1,000 Square. Thank you so much. At hatid yan sa atin ng Lux White. Yes! Ni SB Sambersosa at ni R.S. Francisco na magpapa-black screening din. Wow! Black screening, nakakaloka. Kaya meron sa room. Yan ang lintay ni ni Tita Karen. Ay nako, Diyos ko, meron yan. Sabi ko nga sa kanya, nako, maganda doon ka sa room kasi ang gaganda, mga mura, mga marmol doon. Room blonde yun! Ayan! Ay nako. Ano daw bang room? Ha? Anong room number? Room 69. Room 69. Ayan. Ayan ha. At syempre, meron din tayo sa US. Yeah! Eto po. At eto na nga ang US screening natin sa tulong ng promoter natin doon na si Oliver Carne.
August 22 sa MJR Westland, Michigan at 6 p.m. Yan ha, kung saan may meet and greet with Mama Ogs and Mama Loy before the screening at Q&A naman after the screening. August 23 naman, 2 p.m. sa Westfield Garden State Plaza sa Theater 6, Paramus, New Jersey. Watch pa rin kayo dyan ha, kahit wala kami ni Mama Loy dyan. Kasi nga, nandun kami ni Mama Loy sa San Diego, California sa Liberty Hall Theater sa 2700 E 4th Street, National City, California sa August 23. Kung saan merong dalawang screening dito, 2 p.m. at 5 p.m. Sa August 24 naman, andun kami ni Mama Loy sa Sanfo sa Bal Theater at 4 p.m. kung saan merong meet and greet. Ang premium ticket na $38. At abangan nyo pa ang screening tour ng How to Get Away from My Toxic Family. Sa US pa rin yan ha, this September. At iikot din yan ha sa Europe. Di ba? Ayan. Di ba? Kita-kita po tayo. Organized by our friend Oliver Cainel. Yes. Kasi nga napanood niya yung pelikula, kaya sabi niya, naku, gusto kong marami pang makapanood na cities dito sa US. Yes. Kaya thank you so much ha. Thank you, Sir Oliver. Ayan, at syempre, sila Miss Rose ng White House Cares. Ayan, mamimita ko si Maring Rose ng White House Cares kung saan yung mga NCLEX passers dyan nag-a-apply. At gustong tumira sa New York, walang problema. Basta NCLEX passer ka, yan, mag-PM ka lang sa White House Cares. At saka legit yan. Walang kaba. Pag kayo po dyan nag-apply at sinagot kayo nila Miss Rose, ay nako, congratulations! Yes, ay nako, ito na nga. Sagutin kaya tayo ni Edo Manzano. Bakit? NCLEX passer siya? Hindi. Ano? Kasi di ba, wala tayong narinig sa na position nila or announcement nila, deklarasyon nila na wala na sila ng cherry pie. Ikache, di ba? Wala, ganun lang. Tumakbo yung kanilang relasyon ng ganun lang. Nag-split na nga sila pero wala pa rin tayong narinig, di ba? At ang latest na narinig natin, si Edo Manzano at si Joy Ortega. True? Yun ang item ngayon yan eh. Si Joy Ortega, yung dating gumaganap na Chris Aquino, hindi ba? Ayan, sila naman ngayon. Gaano ito katotoo? Ay, talaga pa? Naku, Diyos ko, sana makuha natin ang panig naman ni Edo dyan. Oo nga. Ayan ha. Kung PBB Teens. Wow. Pumipibig. Yes. Ay, nga, mukhang sweet nga, Diba? Naku, basta ang importante, they're happy. Kaya, love, love, love! Yes, diba? Ayan. Anyway, nagbili naman ako kay Aura Brigenda, no? Na? Sinabi ko sa kanya na huwag niya nang patulan si Sir Jack. Bakit? Nagde-date din sila? Ay, hindi. Ay, ano ba? Nahihilo na ako. Hindi. Ano ba? Gumraduate si Aura. Ng senior high. Tapos binati siya ni Sir Jack. Ng bro. Hindi she. He daw. Ay! Di ba, syempre, ano yan, parang gender preference yan eh. Yes. Na she. Yes. She ang ginagamit ni Aura. At ang tunay nga niyang pangalan ay Macnil Briguela. Alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon, issue yan, Kunwari si Mama Loy, tinawag kong Sir. At tinatawag din naman siya, naririnig ko. Kuya Loy, Sir Loy. Correct. Na-offend ka? Hindi. Ikaw, Jex. Tito Jex. Ano pa ba? Sir Jex. Gagano ka. Kita mo, nakapababay ako, sir. Gagano ka ba? Ganyan. Ganun ka ba? Gumagano ka? Pero pabiro. Sinasabi ko. Pabiro, pero grabe yung kurot mo, ha? Hindi. Pabiro lang. Sinasabi ko, hindi, rakista talaga. Rock and roll. Alam mo, kahit nga ako kanina may tumawag sa akin, nag-guest ako sa Energy FM. Meron dun sa hi ma'am. Ayun, yung mga tumatawag sa yung Mama Ogs, na-offend ka ba doon? Hindi. Diyos ko, ako nga nagsabi, tawagin mo lang ako Mama Ogs or Papa diba? O. Yes. Basta wag lang Mama. Kasi Papa O, Mama O yun. Wag lang Mama Ogs. Di ba? Ako, kahit ano, Diyos ko, unang-una, mapipikon ka lang eh.
Kahit anong ahis mong babae ka, kung hindi mo na-achieve yung babae look, di ba? Eh talagang matatawag kang sir. Kasi yung iba naman na tumatawag ng sir, kasi baka ma-offend na tatawagin ko siyang ma'am, alam ko namang ano siya, na lalaki siya. Di ba may mga ganun, dapat isinasaalang-alang natin yun. So anyway, ito nga yung she, her, sis, yan, hindi daw ano kay Aura yan. Tapos pati yung pagiging ngongo ni Sir Jack, alam mo yung nakakaladkad, labanan na to ng ano ng gender preference versus physical disability. Di ba? Parang dumating na tayo sa ganung point. Na kailangan nating ayaw mong makinig ino-okray mo pa rin si Aura o di kumbaga tinitira siya doon sa kahinaan niya, pero hindi naman napipikon din si Sir Jack. O anong ending nito? Walang kapupuntahan nito. Kaya sabi ko sa kanya, huwag niya nang patulan. Ngayon, kung si Sir Jack ay magpapaaral sa'yo ng 4-year course sa college, eh di, i-entertain mo siya ng i-entertain. Kung hindi rin naman, huwag nang patulan kasi humahaba lalo lang nagkakaroon ng maraming diskusyon. Lalo lang ino-okray ikaw. At saka yung ibang mga kapatid. Hindi ba? Siyempre, part ako ng LGBTQ. Ayan, naamin ko tuloy. Ha? Talaga ba? Ba't ka lang? Siya, ano, he ka ba o she? He o she? Ha? Ay, naku, di ba? Katulad ng Parents Welfare Act bill at itong SOGI bill, pareho lang din ang haba ng diskusyon. Tama. Hindi talaga matatapos. Alam mo, dapat pairali na lang respeto. Tama. Oo. Kung trip ni Aura, magpatawag siya ng she, ng her, ng sis, edi ibigay nyo, di ba nakapagpaligaya pa kayo ng tao? Ngayon, kung inaano nyo na hindi, ang ginawa lang, ang nilalang lang ng Diyos ay babae at lalaki. Di ba? Parang question pa din niya na ang old school. Ang Diyos nga, hindi kami inuusgahan mo kami. Ang haba. Hahaba lang yan. Ngayon, kung gusto niya ng mahabang diskusyon, edi sumahog kayo, sumausaw kayo. Kung ayaw niyo masyadong maraming dami-dami mong sinasabi, mananahimik na lang. Narrative mo yan Diba? Pag ang isang tao ayaw na makinig sa katwiran, tigilan niya na. Diba? Ayaw niya nang makinig Diba? Yung gusto niyang paniwalaan, yung gusto niya. So, wala na siyang pakialam sa maririnig sa inyo. Kaya, ibigay na natin kay Sir Jack yan. Tinan mo yan pati yung physical disability. Pag ginanon mo si Sir Jack, o-okrayin ka naman ng ibang tao, hindi mo na alam talaga. Wala na, hindi na matatapos yan hanggat hindi mo sisimulang huminto. Diba? Magsasanga-sanga. Correct. Eto na nga ang twist, mamaloy. Ang akala ng lahat may go signal ni Aura ang mga fan pages na nakapangalan sa kanya o ginagamit lamang ang kanyang pangalan. Wala pala. Kaya pala ang daming nagtatag sa kanya para sabing sinisira ng admin ng fan page niya ang kanyang reputasyon dahil kada bad comment ng netizen ay sinasagot din ng admin. Kaya naman nag-reach out sa atin si Aura para sabing isa-isa niyang mini-message ang mga nagpapakalat ng fake news na siya ang sumasagot kay Sir Jack. And to quote Aura, "Hi Mama Oji, hindi ko po pinapatulan at never po akong pumatol. Yung Facebook po na yon ay hindi sa akin at fan page po yon." Sinend din sa atin ni Aura yung mga resibo ng pagme-message niya sa ilang nagko-comment sa kanya. It's already stated there. Also, I don't support hate or bashing at all. But real talk, respect is earned, not forced. Some people keep throwing stuff at me and saying things. So naturally, the fan handling that page is just reflecting the same energy back. Thank you po. Oh, diba? At least malinaw na yan. Kaya nga, at the end of the day, yun ulit, let's be kind and be good to each other, diba? Katulad niya, Nay, may balitang magba-back to back daw. Ang Itbulaga at saka ang show ni Kuya Will na Wawa Will. Ano kinalaman yung kaya? Be kind, be good. Ay, maganda
yan. Ano yan? Ayan, ganyan. Di ba nakapag-adjust ako? Di ba? ganyan. Anong sabi siya? Ayun na nga, Nay. Merong balita na magbabalik television na si Kuya Will. Good for him. Yes. At sa mga supporters niya. Yes. Sincere ba yan, te? Sincere yan? Oo, diba? Labas sa ilong. Di ka. Darling, sincere ako. Yes. Sincere ako dyan. Sinong gusto mo ba walang trabaho? Yung mga tao, di ba? Gusto mo ba pigilin yung mga fans si Willie na pumunta sa studio? Di ba? Kung yan ang libangan nila, bigayin natin sa kanila. Yes. Again, kaligayahan naman ng mga tao yan. Di ba? Let's be happy for them. Correct. Kung magba-back to back si Willie at ang Itbulaga, ang Tito Vic and Joey, so be it. Adi, di ba? The more, the merrier. Correct. Oo, nasa mga tao naman yan kung alin ang panonoorin nila, kung papatay na ba nila ang TV, pag nandun na ba yung kay Willie, kasi pagod na silang manood ng noontime show, di ba? Or patay ang noontime show nila kasi abangan nila si Willie. Ganun lang. Ang tanong lang dyan, Doy. Ano, Nay? Saka lang tayo maniwala kung totoo. Kasi kung hindi naman totoo, bali wala yung mga dinadakdak natin. Darling. Oo. Pinapahaba lang natin ang oras. Sincere pa naman. Sincere. Oo. Ang kind at saka ang good pa naman ng pagkasabi mo. Diba? Oo. Diba? Tinanong nga ako sa Energy FM paano daw, okay lang ba kung magbati kami ni Willie or pag nagkita kami, ano ba, batiin ko ba siya? Ha? Bakit? Teka, magkagalit ba kayo? Did I mention it? Hindi. Tinanong ako. Sabi ko ako, walang problema sa akin. Hindi naman ako galit sa kanya. Hindi rin naman ako para magtanim ng galit sa kanya. Siyempre, we cannot forget. Diba? Yun lang naman yun. Pero hindi ako galit sa kanya. Pag dumating yung time na magkasalubong kami at magka-ngitian kami, edi yun na yung senyales na pwede kami mag-usap. Pero para lumapit ako, para batiin siya, no. Siyempre baka ma-snub ako, no? Kundi hayaan na lang natin ang pagkakataon. Malay mo, may go-between dyan. Na, alam mo yan, maging daan, maging tulay para magkausap kami. Ang dami ko nga anong mga artista, di ba? Tinatanong ko kung galit ka ba sa akin. Yun, kasi alam ko kung hanggang saan lang yung galit nila. Eh dito kasi sa isa, noon pa siya galit sa akin. Kaya ba't ako lalapit sa kanya? Di ba? Ngayon, doon naman sa pagkakaroon niya ng show, kung maibabalik yun, edi well and good. Hindi naman para awatin natin yan. Sino ba tayo? Hindi naman tayo producer dyan. Correct. Oo, at diba? saka makakadagdag yun sa pagbabalik sigla ng ng TV industry, di ba, Nay? Di ba? Kaya kung tuloy man yan, ayan, congratulations. Willie Revillame. Yan, ha? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito pa si Mama Lord. Nanonood po sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigay po yung ating episode na komento sa lahat namin chika, comment below, click like button. Huwag kalimutang i-click ang notification bell. Dahil pag kilik yan kayong unang naman na-notify na meron kaming latest update, ha? Yes. Siyempre pa, ang kanya-kanya naming channel. Yes, sana naman mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. Nandyan pa rin po yung ating vlog dun sa ginawa nating condo unit. At meron naman po kaming bagong vlog. Isa na naman po condo unit na ipapasilip po namin sa inyo. Kaya sana po panoorin po yan. Mag-subscribe na rin po kayo. Salamat po and thank you so much to Dr. Jessica D of Ideal Vision for our eyewear and Dr. JC Solis. Ayan, no? Ideal Vision. Yan. Talino, ha? Parang papunta ka na sa Doc Jose Rizal. Who are you? Ito pala yan. At syempre, pasalamatan din natin si Dr. JC Solis of Gorgeous Smile Dental Clinic. Thank you, Doc, for our gorgeous na mga ngiti. Nandiyan naman po sila sa E. Rodriguez sa tapat lang po ng Christ the King Church. At nais natin batiin ng Anytime Fitness. Diyan po sa Hemady Square. Nagkaroon po kami ng celebration dyan. Happy 10th anniversary! Congratulations! Yes, Jex? At sa Tita Jex Channel, may bago po akong vlog dyan. Panoorin nyo. At pasalamatan ko lang tayo ang iconic star, ang Transition PH at ang Bright Excel. Thank you po. Ayan. Yes. Siyempre pa, oy, ha? Oy, ha? Ang Nail Cocktails. Meron na silang bagong brand. Yes! Bukod dyan sa Bellagio Square. Yes, dyan sa dito sa Morato. Tomas Morato, Oo. Meron na rin sila sa Don Antonio. Oo. Sa may Commonwealth. Wow. Dyan yan sa The Rock. Yung name ng commercial building.
na may Starbucks. So, sa second floor sila. Ayan ha. May magagaling ang kanilang Nail mga cocktails po. nail techs nila. Yeah. Oo, ha? At syempre pa, ang aking panayam pa rin kay Jessie Menchola dyan sa OGDS Inspires. Okay? Correct. Oo. At ating pasasalamat sa Sushify. Maraming salamat, Sushify. Thank you so much, Sushify. Thank you po. Ayan oo, ayan yung pinakamasarap na baked sushi. Yes. Na natikman ko, kaya dyan ako umorder lagi pag naiisip ko yung baked sushi. Yes. Thank you so much. At yung Mama Purse para sa napakasarap nilang embutido. Wow. Chicken embutido, pork embutido. Wow. Diba? At magpapa-black screening ang Mama Purse at Sushify. Diba? Ang dami nagpapa-black screening, nakakaloko. Yeah. Pati yung Manpower Central ni Maring Rose sa Portugal Legazpi. Meron din black screening si Chef Jen ng Heavenly Desserts at District 1. District 1 sa July 25. Ayan, nandyan si J Heart Music. Yeah. And Japan, ayan. Ang Envy din, Day, diba? Ang Envy Skin Beauty, ayan, meron din silang black screen, Gorgeous Smile, meron din black screen. Wow! Ang dami, grabe, Ang dami sobra. naman pala. Oo, yung US natin. Oo, syempre, isa sa mga sponsor natin dyan, ang ating kumaring si Maring Rose. Yes! Santos. Ng White House Carousel. Diba? Yay! Tayo na. Ang bongga. Sa Antipolo. Sa Antipolo. Oo. At saka, hindi lang yun. Si, ang Huang Events ni Jennifer Santos at ni, Sir John. Oo, si Sir John at si Chef Jet. Chef Jet. Oo, may pa-black screening din. Wow. Si Miss Jimmy ng BDO. Ay! May pa-black screening din. Nakakaloka. Ang dami na masyado. Diba? Ang dami-dami na nagpapa-black screenings. At yung mga fans ni Zanjo Marudo, meron din pa-black screening. Ang dami na. Kaya ang dami namin nililibutin. At si Ma'am Emmy Ortiz ng Pasay, ang mga Calixto, meron din sila sa Mall of Nakakaloka, marami. Yung iba dito Ang dami nating iikuting black screening diba? na yan. Ayan At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Osin OGDS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga bang lagi ninyong inihirit sa amin? Ichika mo na lali. La 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 la. Ichika mo na lali. One more time. La 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 la. Ichika mo na lali. Talaga? Oo. Mina, Aramina. Arabi. Ayaw mo ba? Ayaw mo ba? Lalim naman ang sagot mo. Grabe, pumasok agad. Nakakaloka. Ilabas mo nga. 4 years na ganito, kaya naman, Bulacan na no? Teka lang naman, baka maniwala sila. Ay, ako? Hindi sila maniniwala. Ako na ho nagsasabi. Gano'n na. Diyos ko, ito na. Dito na siya. Grabe, Oo. Naniniwala na ako. Diba?